Isang magandang araw po sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pagpapatuloy po natin ang ating ginagawang pag-aaral dito sa aklat ng Hebro at ngayon po ay hinihiling ko na lahat kayo ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na akin pong babasahin sa atin. At ito ay sa aklat ng Hebreo Kabanata 11 talatang 30 hanggang 34. Hebrews 11:30 to 34. Basahin ko po sa atin. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in the battle and routed foreign armies. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hinihiling ko po na makaupo na kayo. Nawa po ay baon pa rin ninyo ang inyong mga Biblia, ballpen at papel para sa pagsubaybay sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat na ito. Ito na po ngayon ang ika-22 mensahe natin sa aklat na ito, ika-10 sa chapter 11 at ika-9 sa The Ancients of Faith. Ipaalala ko lang na yung una ay binigyan natin ng definition ang totoong pananampalataya at ang halaga ng pagbibigay ng Diyos sa atin sa mga tinatawag kong Ancients of Faith. Tinawag ng marami na Heroes of Faith. At isa sa mga mahalagang dahilan ng mga ito ay upang hindi tayo matulad sa ating kinaroroonan sa ngayon na tinatawag kong modern men and women of faith. Napakarami po niyan at ang gamit-gamit na pangako sa pananampalataya ay yung mga pangako ng Diyos sa Israel at yon ang isang malaking kamalian sa pagtuturo sa diwa ng New Covenant. Yan po ay kitang-kita natin. Mas higit na nakararami ang nagtuturo ng mga pangako ng Diyos na makukuha sa pamamagitan ng pananampalataya ay yung mga pangako niya sa Israel at maging sa kapanahunan ng Panginoon. Hindi ko po sinasaraduhan na lahat ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, subalit pinangangalagaan niya ang ating kaluluwa at kung maaari ay iiwas niya tayo sa mga ito kaya naman makikita sa mga salita ng Panginoon at ng mga apostol na nakakahigit na makamtan ng isang mananampalataya ang mga pangwalang hanggan at maaari nilang mawala yung mga pansamantala dito sa mundong ito. Hinihiling ko po na maaari balikan ninyo ang mga taong ito at makikita nyo ang iba't ibang aspeto ng kanilang pananampalataya. Ano ang nagawa nila? Ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan nila? So madali lang naman po yan kung napanood niyo lahat ng mga video dito sa aking exposition, lalo na dito sa chapter 11 ay makikita nyo ang iba't ibang aspeto at resulta ng pananampalataya ng mga pinili ng Diyos. At kung titignan nga po ninyo sa verse 3 ay sinabi doon ng author, by faith we understand that the universe was formed at God's command. Tingnan niyo yung salitang we understand. We understand. Agad na isinama ang kanyang mga tagabasa at siyempre dapat ay tayo rin na ilagay natin ang ating sarili na pinapaniwalaan natin na nilalang ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng kawalan. Doon nagpapasimula ang lahat ng bagay. Pero ang ibig ko sabihin diyan ay agad-agad na isinama ng author ang kanyang mga tagabasa. Sa verse 4 ay makikita natin si Abel. Anong aspeto ng pananampalataya ang makikita natin kay Abel? At ibibigay ko sa inyo ang kanyang halimbawa na ibinigay niya ang the best sa Panginoon, ang kanyang buhay. At dahil nga doon ay nawala niya rin ang kanyang buhay, subalit alam natin na ang katotohanan para sa Diyos si Abel ay buhay na nangungusap pa ang kanyang dugo. Si Enoch ay nawala dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi nawala sa landas kundi nawala sa mundong ito.
Siya ang kauna-unahang kinuha ng Diyos na hindi namatay. At yan ang pag-asa natin. Ang susunod ay si Noe tungkol sa kaligtasan niya sa unang malakihang paghatol ng Diyos sa mundong ito. Hindi ba napakahalaga ng mga pananampalataya ng mga taong ito na makita natin at maisabuhay din naman natin? Ang susunod ay si Abraham, lalo na ang taong ito na tinawag na ama ng pananampalataya, na dapat ay maging katulad tayo ng ating amang si Abraham. At yan ang hinahanap ng Panginoon sa mga umaangkin na sila ay mga may pananampalataya at mga anak ni Abraham doon sa John chapter 8. Marami pang iba mga kapatid at ito ay sinasaysay pa rin natin. Patuloy pa rin nating tinitingnan ang mga aspeto ng mga ilang pananampalataya. Nang tayo ay dumako sa pag-aaral sa buhay ni Moises ay nakita natin na tayo ay nasa aklat na ng Exodus. Mula sa ating binasa ay makikita natin na medyo parang mabilisan na ang pagbibigay niya ng mga lalaki at babae na para bagang ipinapakita niya na siya ay nagmamadali na tapusin ang topic na ito. Sapat na marahil ang kanyang ibinigay para tayo ay maniwala. At kung hindi tayo maniniwala, wala na talaga siyang magagawa kung gagayahin pa rin natin ang pananampalatayang mga makabago sa ating kapanahunan, nasa sa atin na lang po yun. Sinasabi ko ang mga bagay na ito upang ihanda kayo na sa ating mga pagtatapos, 2 video na lamang po kasama ito, ay matatapos na tayo sa chapter 11. Subalit, ang tungkol sa pananampalataya ay napakahalaga at patuloy ito hanggat sa tayo ay may hininga pa sa mundong ito. Yan ang halaga na maunawaan natin na may dalawang uri ng pananampalataya na nais ng Diyos na makita sa bawat tao. Ang pananampalataya sa anak ng Diyos kasama ang mga tugon na hinihingi niya, ang magsisi, magpabautismo upang ipagkaloob niya ang kanyang banal na espiritu. At yan ang pananampalataya para sa ikaliligtas o ikapagpapatawad o ikalilinis ng ating mga kasalanan. At ano ang pangalawang pananampalataya? Ito yung pang-araw-araw na pananampalataya sa ating buhay. Buhay na natin ito, kaya tinawag tayong mananampalataya ay sapagkat hindi ka pwedeng mabuhay sa iyong akalang tama sa iyong sarili. Naniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos tungkol sa mga bagay, lalo na ng sinasabi ng Biblia. Punta tayo sa talatang 30, verse 30. Ganito ang sabi niya, "By faith the walls of Jericho fell after the army have marched around them for 7 days. Pansinin ninyo na tayo ay tumalon sa aklat ng Joshua. Nangangahulugan na wala diyang nakatala na mula sa Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mula sa Exodus kay Moises, tumalon tayo sa aklat ng Joshua. At ito na yung panahon na nalalapit na ang pagtanggap sa pangako ng Diyos sa kanila na lupa doon sa Kanaan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na kapag binasa nyo ang aklat ng Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay ang daming pinagpapatay ng Diyos dyan. Kaya nga naman, yung lumabas na 600,000 men sa Egypt nang sila ay pumasok after 40 years sa lupang pangako, ay parang 2,000 lang mahigit ang nadagdag sa kanila ng mga kalalakihan. Ano po ang nais kong makuha natin dyan? Ang nais ko ay makita natin na hindi nalulugod ang Diyos sa kawalan ng pananampalataya. At ang kawalan ng pananampalataya ay kung ano-ano lang ang mga ginagawa mo na kagustuhan mo. Hindi dahil masaya ka sa ginagawa mo ay yan na ang tama. Maraming Kristiyanong ganyan. Huwag kayong maniwala sa mga ganong Kristiyano. It must be based on the Word of God, the will of God, the perfect will of God na kailangang matutunan ng bawat isa sa atin. At dito mga kapatid ay makikita natin ang isang kamangha-mangha na ginawa na naman ng Panginoon. Ang dami ng himala na ipinakita ng Diyos sa mga taong ito. Ngayon, natitira na lamang ang iilan na talagang nagkaroon ng takot at pagsunod sa Diyos. Pero yung mga matatanda na ayaw umayos pinagpapatay ng Panginoon, 2 na lamang ang leader na nandirito ngayon na lumabas ng higit sa 20 na lumabas sa Egypt.
Sila ay si Joshua sa si Caleb. Huwag po nating kalimutan yan. Linawin ko lang, pinagpapatay muna ng Diyos ang mga tao na masuwayin, walang pananampalataya doon sa ilang bago sila ipasok sa lupang pangako rito. At muli ay magpapakita ang Diyos ng kamangha-mangha sa mga taong ito upang patuloy silang manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya. At kung papansinin niyo ang sinabi niya, by faith the walls of Jericho fell. Walang mahirap gawin para sa Diyos, pero yan ay hindi magagawa ng Diyos para sa tao kung wala siyang pananampalataya. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Hindi sa galing natin na magsalita tungkol sa pananampalataya, kundi nakikita ng Diyos ang totoong kalalagayan ng ating mga puso tungkol sa ating pinapanaligang salita niya. At dapat din nating tandaan na kung wala ng pagsunod, wala na diyan ang pananampalataya. Nagre-resolba na lang ang tao sa pamamaraan ng sanlibutan at kung titingnan ninyo ay ini-impress na lang nila ang mga tao. Makikita natin diyan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ulitin ko lang yung sinabi niya. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Kaya masasabi ko rito na no faith, no entry. At ulitin ko na naman na faith and obedience are entwined together. Basahin ko po ang sinabi ng Hebreo 3:18-19 at nawa ito ay maging memory verse mo. Ginawa kong personal yung salitang yan. Ganito ang sabi niya. And to whom did God swear that they would never enter His rest, if not to those who disobeyed? Who disobeyed. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Kung titingnan niyo yung dalawang salitang disobeyed and unbelief ay iisa lang ang tinutukoy niya. That means if you are disobeying God, ang root cause niyan ay unbelief. Unbelief, wala kang pananampalataya, kahit ano pang galing mo, kahit memory verse ka pa ng memory chapter ng Biblia, if you do not trust the Word of God, at yan ay makikita sa pamamagitan ng hindi mo pagsunod sa salita ng Diyos. Nakukuha po ba ninyo mga kapatid? Kaya kung titingnan natin dito sa mga hakbang na ibinigay ng Diyos sa kanila upang bumagsak ang hadlang sa kanilang pagpasok sa Kanaan ay yung Wall of Jericho. Maalala ko rito ang Wall of China na itinayo upang sa gano'n na hindi basta-basta makapasok ang mga kaaway ng siyempre ng mga nakatira sa lugar na yon. So isipin natin diyan ang Wall of China dito sa Wall of Jericho. That means na ito ay talagang malapad, nakabantay ang mga tao rin sa ibabaw nito. Nakikita nila ang galaw sa kapaligiran ng siyudad na ito. At kahit kailan ay hindi ito mapapasok ng Israel maliban sa kapangyarihan ng Diyos. So binigyan sila ng Diyos ng pamamaraan at ito ay napaka-weirdo. Kung ikaw ay magaling sa iyong sarili, hindi mo ito susundin. Ito ang ibinigay ng Panginoon na gagawin ng mga Israelita. Sila ay magmamartya ng 7 araw, paikot sa siyudad na ito ng 7 araw. Doon sa unang 6 na araw ay isang beses lang silang umikot at ang tanging ingay lang ay ang mga trumpeta na nauuna sa kaban ng tipan na pasan-pasan ng mga Levita. Ganyan ang dapat nilang gawin. Dapat silang sumunod. Pag sinabi ng Diyos na huwag silang maingay, dapat ay huwag silang maingay. Pag sinabi ng Diyos na sila ay mag-ingay, dapat sila ay mag-ingay. So sa loob ng unang 6 na araw na yan, ay iikot lang sila doon sa bakod ng Jericho ng isang beses. Pagkatapos ay babalik sila sa kanilang mga kampo. Basahin po ninyo ang aking kinukwento sa inyo rito at yan ay nasa Joshua chapter 6. So sila po ay iikot doon sa loob ng 6 na araw na walang mag-iingay. Hindi sila magdadabog para sana maapektuhan ang bakod ng Jericho. Sila ay mag-iikot na naman
Pagkatapos magkapag-ikot ay babalik sila sa kanilang kampo. Napakawirdo. Ang 6 na araw na yan ay parang iisipin ng mga gumagawa nito at ng mga tao na nanonood sa kanila sa ibabaw ng bakod na yon na napakawirdo at tila walang mangyayari. Pero kung sila'y may pananampalataya, magpapatuloy sila hanggang sa ipinagutos ng Diyos sa kanila. So sa loob ng unang 6 na araw, para silang mga baliw. Nagpapakabaliw sila, nasusunod sa walang nangyayari. Dapat ay ganyan ang pananampalataya na ipakita natin sa Diyos. Sinasabi ko po yan sapagkat maraming Kristiyano ay hindi makapagtiis na wala kaagad resulta ang kanilang mga ginagawa. Totoo po yan. At yan ang dahilan kaya nagre-resolba ang marami sa resulta ng lumang pakikipagtipan ng Diyos. Nakukuha niyo ba mga kapatid? So sa ika-7 araw, ganun pa rin naman. Kaya lang sa araw na ito ay 7 beses sila na mag-iikot. Unang-una, ang number na 7 ay mukhang very significant sa Diyos. Pero ang nais kong makita natin dito na yung kanilang pananampalataya ay patutunayan ng kanilang pagsunod sa Diyos. 6 times without noise, only the trumpets. At kung sila ay madaling maboring, hindi na sila magpapatuloy. Kung sila ay madaling mapagod, hindi na sila magpapatuloy. At kung agad-agad silang naghahanap ng resulta, hindi sila magpapatuloy. Pero nais kong makita natin na ipinapakita ng Diyos sa kanila na kahit sila ay may pananampalataya, hindi ito galing sa kanila. Galing ang kapangyarihan na magpapabagsak sa Wall of Jericho mula sa Diyos. At iniisip ko nga rin diyan na yung mga tao sa Jericho na nanonood sa kanilang ginagawa ay nasanay na sila. So during the 7th day, 6 na beses silang iikot na katulad ng ginagawa nila dati, walang ingay. At nasanay na yung mga tao, hindi na nila pinaghahandaan kung anong dapat nilang gawin maliban sa isang pamilya. Mamaya sasabihin sa susunod na talata. At pagkatapos noon ay ano na? Sa ika-7 beses. Sa ika-7 beses. Nang sila ay patapos na sa kanilang ikot, ay ipinag-utos na sa kanila ang pag-iingay. Yun na yung panahon na sila ay dapat sumigaw ng buong lakas. At anong nangyari? Ang nangyari ay bumagsak ang Wall of Jericho, hindi dahil sa ingay nila at sa lakas ng kanilang mga pagdadabog, kundi dahil sa pagsunod nila sa Diyos. Hindi ang lakas ng sigaw nila ang nagpabagsak sa Wall of Jericho. There was an angel of the Lord na naging kakampi nila dahil sila ay maging masunurin. Basahin nyo yan at makikita nyo yung kinausap ni Joshua nang tanungin nyo Joshua, kanino ka ba kampi? Depende, sabi ng anghel. Kung maging masunurin kayo, kakampi nyo ako. Kung hindi kayo maging masunurin, hindi nyo ako kakampi. Sabi ng anghel na yun. And that was the angel who helped them. It can be alone. It can be a single angel na nagpabagsak sa Wall of Jericho. Ganyan makapangyarihan ang mga anghel. And remember the angel in Isaiah or in 2 Chronicles sa panahon ng isang hari ng Israel, Isaiah 37 po, tinutukoy ko na isang anghel lang ay pumatay ng 185,000 armies of Sennacherib ng Syria. Mga kapatid, ganyan ang nagagawa ng pananampalataya. Pero isang bagay na nais kong maunawaan natin, hindi laging sa lahat ng pagkakataon ay nire-require ng Diyos ang pag-iingay. Mga kapatid, alam niyo, kalimitan sa ating mga ginagawa sa ating kapanahunan, ginagaya-gaya natin yung sinabi ng aklat ng awit na ipinapagawa sa mga Israelita. Clap your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. At ganyan ang ginagawa ng marami sa ating kapanahunan. Never na ginawa yan ng Panginoon at ng mga apostol. Bakit? Sapagkat hindi inutos sa kanila. At alam nyo, maging sa ating kapanahunan at sa mga nakaraan ay mayroong tinatawag na Jericho March ng mga Kristiyano. Pakinggan nyo ito.
Ano ang ginagawa nila? Nagmamartya sila kung saan nila gusto na magkaroon ng tagumpay. Daladalang mga banner, nagsisisigaw sila, nag-iingay sila para daw makamtan nila ang tagumpay. Ipinagutos ba ito ng Diyos sa kanila? Hindi po yan ipinagutos. Bukod doon, ginagawa niyo ba yung 6 na araw na walang ingay pagkatapos sa ikapitong araw, 7 beses nyo ikutin yung inyong inaakalang gusto nyong pabagsakin? Yan mga kapatid ang kalukuhan ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Kinokopya nila yung sistema pero hindi yung pagiging masunurin kung ano ay pinag-uutos. Sabi ko nga po, bakit hindi nyo minsan gayahin yung ginawa ni Gideon na pagbasag ng mga banga? Dahil ba sa yun ay may halaga? Dahil ba sa yun ay hindi sila sisikat? Ginawa nila ito sa panahon ng kadiliman? Sige nga, pagkumparahin niyo yung dalawang yan, kung gusto niyong gayahin ito sa March sa Jericho o kaya ayon kay Gideon. Bakit? At yan pa lang ay sigurado ko na dahil sa kalukuhan ng mga tagapagturo. Siyempre, kasalanan yan ng mga sumusunod na bulag sa mga bulag na taga-akay. Nais ko lang pansinin ninyo mga kapatid, bago maganap yung pagbagsak ng Jericho, ay makikita nyo sa chapter 5, pinatuli muna lahat ng Panginoon ang mga hindi tuli sa kanila na lumabas sa Egypt. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng magtagumpay na wala kang tamang kaugnayan sa Diyos. Yung kaugnayan na sinasabi ko ay yung tipan. At alam niyo, we are now talking about the new covenant. Yan ang ini-explain ng aklat ng Hebrews na dapat ay pananganan ang new covenant. Pero ang dami ay hindi nila iniintindi kung paano ang pagpasok niyan. Sinasabi ko yan sapagkat maraming binabago-bago ang dyablo sa pamamagitan ng mga tagapagturo na mali-mali ang kanilang unawa sa Biblia. Mga kapatid, alam ko na maraming nasasaktan sa aking sinasabi pero yan ang dahilan kaya may salita ng Diyos ay upang malantad ng mga kamalian at mga kadiliman sa ating buhay. So sa chapter 5 ay tinuli muna silang lahat. Nagpahinga sila ng mga 2 weeks bago naganap ang pag-ikot sa Jericho. Gusto kong bigyan ng kaunting linaw ito na ang pagtutuli ay katumbas ng halaga ng pagpapabautismo natin. At sinasabi ko yan sapagkat marami ay hindi na isinasama ang hakbang ng pananampalataya nila na pagpapabautismo para sa kanilang kaugnayan o pagpasok sa tipan sa Diyos. Basahin niyo po dyan ang Colosas 2:11 hanggang 13. Colosas 2:11 hanggang 13 na katumbas ng pagtutuli ng mga Hudyo na siyang token ng covenant ang ating bautismo na siyang token ng ating new covenant sa Panginoon. At pansinin niyo kung totoo ang aking sinasabi. Bakit ang dami nagtuturo na hindi agad nila ini-implement ang baptism ay sapagkat sinasabi nila by faith alone. By faith alone. Alam niyo kung puro ganyan ang turo, sabi ko nga pati diablo, pati demonyo maliligtas because even the demons believe but they never acted. Hindi sila sumusunod. Sana po'y nakuha niyo ang ibig ko sabihin sa bagay na yan. Punta po tayo sa verse 31. Ganito ang sabi, by faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Ulitin ko mga kapatid. By faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Nais kong malaman ninyo, bumalik kayo sa chapter 2 ng Joshua at doon nangyari ang kwento tungkol dito kay Rahab. Bago sila pumasok sa lupang pangako ay nagpadala ang leader nila ng 2 espiya para tiktikan ang Jericho. At doon ay kailangan nilang pumasok at itong si Rahab ang siyang tumanggap sa kanila. At ang ipinapakitang dahilan ay sapagkat naniniwala siya sa Diyos ng Israel. Pag-usapan natin si Rahab. Siya ay isang prostitute sa siyudad ng Jericho. Ang babaeng ito ay very unqualified sa
trabaho ito na gagawin ng Diyos. Ang tanong ko ay, sino ang kwalipikado? Wala. Walang kwalipikado sa sino mang tinatanggap ng Diyos na maging kasangkapan niya. Pero makikita na sa kanyang paniniwala na ang Diyos ng Israel ay Diyos na makapangyarihan, na malamang ay ibinibigay ang kanilang lupain sa mga taong ito. Tinanggap niya yung mga espiya. Pag binasa ang Joshua chapter 2 verse 8 to 13, ay makikita nyo na nakakapakinig na siya ng mga ginagawa ng Diyos sa Israel, at siya ay naniniwala na makapangyarihan ng Diyos ng Israel. Makikita nyo dyan na nabanggit niya ang paghati ng Diyos sa dagat na pula, ang pagtaboy o paglipol ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Kaya tinanggap at pinotektahan ni Rahab ang mga espiya. Makikita ninyo dyan ang kanyang pagpapakumbaba na siya ay nagmakaawa para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga mahal sa buhay, na nawa ay hindi sila isama sa lilipulin. Ang tanong ay, paano naman ang kanyang pagsisinungaling? Mga kapatid, sapagkat alam natin na sa halip na ituro sila sa mga bantay ng Jericho, yung dalawang espiya, ay itinago niya ito doon sa tuktok ng kanyang tirahan. Tinakpan sila at itinago para hindi sila makita. And then he misled those guards na sabi niya, may nagpunta nga. Subalit agad naman silang umalis, at kung susundan niyo sila, malamang ay aabutan niyo sila sapagkat ang mga bantay na ito ay may mga kabayo. At ginagawa niya ang bagay na ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Unang-una, wala namang karapat-dapat. At diyan natin makikita na mahalaga ang motibo sa bawat ginagawa natin. Nang ibabaw na nakita ng Diyos ang kanyang magandang motibo at pananampalataya, magandang motibo dahil sa kanyang paniniwala sa ginagawa ng Diyos. Ano man ang kanyang kasalanang nagagawa sa panahon na yan ay pinapalagpas ng Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay sinasang-ayunan ng mali. Pero mga kapatid, tandaan ninyo na hindi pa sila ligtas dyan. Hindi pa sila ligtas sa pagkakataong yan. Para itong sa kaligtasan din natin. Nung tayo sumampalataya, hindi pa tapos. Mga kapatid, nagpapasimula pa lamang, at kung hindi ka mamumuhay ng maayos, ay malamang lilipulin ka rin ng Diyos. It shows and it portrays the salvation that we have received. We were saved, being accepted by God, but we are not yet saved to eternity. And so, katulad nitong kay Rahab, kailangan pagtibayin niya ang kanyang pananampalataya. Binigyan siya ng kondisyon ng mga espiya. At ano ang kanyang gagawin? Ang kanyang gagawin ay titipunin niya ang kanyang pamilya hanggang sa pagdating ng araw na ibibigay na ng Diyos ang kanilang siyudad sa mga Israelita. Kaya mga kapatid, itong naging assignment ni Rahab ay hindi madali. Unang-una ay pinatakas niya yung mga espiya na nagtali siya ng pula na lubid sa kanyang bintana. Malamang ay may ibig sabihin yan. At hindi niya aalisin yung lubid na yon na tila larawan ng dugo ng Panginoong Kristo na nakatali sa kanyang bintana. Pangalawa ay ang kondisyon na pag dumating yung pagsalakay ng mga Israelita, kailangan sila ay nandoon sa loob ng tahanan. Sino mang wala sa loob ng tahanan ni Rahab ay malilipol. Ang tanong ay, paniniwalaan ba ng kanyang mga mahal sa buhay si Rahab? Sapagkat alam naman nila, kilala nila ang babaeng ito bilang prostitute. Maniniwala kaya sila kay Rahab? Of course, alam na natin ang resulta, at ang dahilan ay dahil pinatunayan ni Rahab na siya ay nagbago mula nung dumating sa kanya ang mga espiya. Sigurado na hindi na siya lumalabas sa gabi, hindi na siya naglalandi ng mga lalaki, at patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang mga mahal sa buhay sa ginagawa ng Panginoon. So napakahalaga ng kanyang patutuo para siya ay paniwalaan ng kanyang mga mahal sa buhay.
At hindi ba ganyan ang dapat na buhay natin? Hindi yung ating dami ng aktibidad o dami ng alam, kundi dapat ay makikita ito sa ating mga pamumuhay. Malala ko diyan ang sinabi ng Biblia tungkol sa Panginoon. Sa Acts chapter 1, beginning verse 1, He began to do and to teach. Do and to teach. Una muna ay sinagawa niya bago niya ituro. At malala ko rin diyan si Pablo na mula nung nagkaroon ng encounter sa Panginoon sa Acts chapter 9 ay malaki ang pagbabago ng kanyang aktibidad sa buhay. Alam niyo, pagdating sa bagay na ito ay meron din akong patutuo. Meron po akong ate na mula nung kami lumaki, hindi kami magkasundo. Nang ako ay na-born again, first time na mayakap ako ng aking ate. Ang aking nanay ay naniwala sa akin na nung minsan ako ay nangangaral sa labas at ginagawa ko pa yung mga pagpapatanggap noon, siya ay biglang dumating doon na hindi ko alam kung saan galing upang tanggapin ang Panginoon. At lalo't higit ang aking tatay na dahil sa aming relihiyon ay nagagalit siyempre na ako ay nagbago ng paniniwala. Lagi niya akong dinidebate kapag meron siyang maalala at alam niya o inaakala niya na ito ay matatalo niya ako sa debate. Mga kapatid, kaya lang hindi siya umuupo. Isang araw, lalapit na naman siya na pangiti-ngiti na mayroon namang marahil ay panghuli sa akin na naiisip. At sinabi ko sa kanya, Pang, alam mo kung paano ako nabuhay. Rebelde ako sa iyo ng 6 na taon. Kung wala kang nakikitang pagbabago sa akin, huwag mo na akong paniwalaan. Hindi tayo pwedeng nagdidebate sapagkat tatay kita. Ang tatay ko ay wala nang nagawa hanggang sa siya ay naisasama ko na sa mga gawain. Dapat ay may patutuo tayo na mayroon talagang nagawa, nangyari sa buhay natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung babalikan na natin yung panahon na bumagsak na ang Jericho, mga kapatid, naligtas si Rahab at ang kanyang mga mahal sa buhay. Kalaunan ay makikita natin na binabanggit siya sa Matthew chapter 1 bilang isa sa mga pinagmulang lahi ng Panginoon Jesucristo. At alam niyo po, sa Jericho ngayon ay makikita yung mga tinatawag na rubble, yung mga tila simento, bahagi ng bakod na bumagsak. Pero meron doong portion na nananatili pa hanggang ngayon. Yon ay dahil sa paniniwala ni Rahab. At dahil diyan ay maalala ko yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Korinto 1:21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Mayugnay natin dito yung sinabi niya, who makes both us and you stand firm in Christ, guaranteeing what is to come. Sinasabi rin yan sa Efeso 1:13-14. At malala ko ang iglesia ng Philadelphia na sinabihan ng Panginoon, since you have kept my command to endure patiently, I will keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. May pangako ang Diyos sa mga totoong mananampalataya na masunurin na siya ay iingatan ng Diyos, ng Panginoon hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Maaaring pahintulutan ng Diyos ang kamatayan sa atin, pero sa panahon na yan na tayo'y nasusubok, iingatan tayo ng ating dakilang Diyos at Ama. Nawa po ay huwag nating kalimutan na hindi lang doon sa pasimula ni Rahab na pinoteksyonan ang mga espiya, kundi pagkatapos noon, kung nais niya na manatili ang kanyang proteksyon mula sa Diyos, ay kailangang magpatuloy siya sa kanyang buhay pananampalataya. That shows the two kinds of faith that we are talking about. Faith for salvation and faith for daily living na ipinakita pareho ni Rahab dito sa kwento ng kanyang buhay. Sabi ng verse 32-33, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah.
about David and Samuel, the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. Tandaan nyo lang yung salitang ito, gained what was promised. Sapagkat sa susunod na video ay papakita ko sa inyo ang tila kakontra nito at yun ay may dahilan. So sabi ng author, what more shall I say? Kung hindi pa kayo maniniwala sa mga taong ito, ibig sabihin yan, wala kayong pananampalataya. Kung hindi kayo maniniwala sa mga ancients of faith na ito, kahit sino pa ikwento ko sa inyo, pag-aralan nyo si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel at ang mga propeta. Unang-una dyan ay pinagbabasa tayo ng Biblia para makita natin ang pananampalataya ng mga taong ito dahil parang sinasabi niya, tinatamad na ako. Kung hindi kayo maniwala, wala talaga akong magagawa sa inyo. At yan ay maalala ko yung sinabi ng Diyos kay Juan sa Revelation 22:11. Mga kapatid, basahin ko po sa inyo Revelation 22:11. Sabi niya, let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito kay John the Beloved sa kanyang vision? Ang sinasabi niya, hayaan mo na yung mga magpapatuloy sa karumihan o sa hindi tama. Wala ka nang magagawa. Sinabi na lahat eh. Pagkatapos, yung mga gagawa ng tama at nais magpakabanal, talagang magpapatuloy sila. Ang punto ko po niyan, kahit anong sabihin mo sa tao na ayaw mag-ayos, hindi yan mag-aayos. Sayang ang perlas, sayang ang mga bagay na banal sa mga baboy at aso. Ayaw umalis sa karumihan at kasalanan, ayaw mag-ayos. Huwag niyong ubusin ang oras niyo para sa kanila. So tungkol kay Gideon, alam natin ang kanyang pananampalataya. Basahin niyo po Judges chapter 6 to 8. That he conquered kingdom, possibly siyang tinutukoy. Barak, ganun din naman sa Judges chapter 4 and 5. Si Samson na matindi ang pagiging kasangkapan sa kanya ng Diyos para iligtas ang Israel. Si Jephthah, si David, si Samuel, at saka ang mga propeta. Sabi niya, and there are major prophets and minor prophets na pwede niyong pag-aralan ang kanilang pananampalataya. Hindi ko lang alam kung ano ibibigay ng Panginoon sa inyo, but you can learn from them ng iba't ibang aspeto na pagkilos ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi nasasayang ang pagtitiwala sa Diyos. Sinabi pa sa verse 33, who through faith conquered kingdoms. Yan marahil ay mga judges and faithful kings sapagkat hindi lahat ay nagtatagumpay pag sila hindi naging tapat sa Diyos. Administered justice, pinairal ang katarungan. Makikita ko diyan si Solomon doon sa dalawang babae na kung saan ay pinag-aagawan yung sanggol na buhay. At pagkatapos ay sabi niya, gained what was promised. Sino yung mga yan? Mga kapatid, titingnan natin mamaya. Pero sabi pa, who shuts the mouth of lions, quench the fury of the flames and escape the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. So sino po ang kilala ninyo na dapat sana ay lamunin ng mga leon pero hindi nila nagawa sapagkat siya ay nagtiwala sa Diyos na namuhay ng matuwid sa kabila ng akusasyon ng kanyang mga kaaway na nagseselos sa kanya. Sino ang hindi nilamon ng leon sa halip ay ang umakusa sa kanya na kanyang mga kaaway? Malamang ay kilala niyo ang taong yan. Sinabi pa, quench the fury of flames. Sino ang mga itinapon sa apoy na hindi nasunog? Itinapon sila sa apoy dahil nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Hindi sila sumuway sa hari o nagrebelde sa hari, pero hindi nila sununod ang kanyang ipinapagawa na pagtalikod sa Diyos ng Israel. Sinabi pa, and escape the edge of the sword, whose weakness was turned to strength.
and who became powerful in battle and routed foreign armies. Marami siyang sinasabi rito, mga kapatid. All these people are from the Old Testament. The chosen people of God. Chosen people of God. Na napakilos nila ang kamay ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Ganito ba ang ating pag-asa? Nagagawa ang Panginoon sa ating mga buhay? Ganito ba sa New Covenant? Mga kapatid, abangan po ninyo yung susunod na video sapagkat may makikita tayo na tila pagbabago ng sinasabi ng author tungkol sa pananampalatayang ito ng mga tao at sa natitira nating mga talata na siya nating pag-uusapan sa susunod na video. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama, karapat-dapat siya na pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon, siyang ating dakilang Diyos at Ama. Magandang araw po.